Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin khairu khalqillah ajma'in nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam at sa lahat ng pinagpipitagan naming tagapagsubaybay, mga bisita na nandirito ngayon, naway ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa ating lahat, lalo't higit sa mahal na propeta, sa kanyang mga kaanak, at gayon din sa lahat ng mga sahaba na kung saan sumunod tumalima sa bawat kautusan, sa bawat kapamaraanan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sa panahon ito, marami sa mga kapatiran nating mga Muslim nagkaroon ng tinatawag na agam-agam, nagkaroon ng mga pag-aalinlanganan, paghalumihanan ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga isipan, ang kanilang mga puso, dahil na rin sa minsan ilan sa ating mga ngaral na kung saan naging dahilan ng hindi pagkakaintindihan ng ilan nating mga kapatirang Muslim, na kung saan na hindi naman dapat. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, nais po nating ipapaalala na itong pananampalatayang Islam, itong dinul Islam, ang daan ng buhay na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, sa bawat gawain dito, sa bawat sinusunod dito, nangangailangan ng mga patibay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, patibay mula sa mahal na propeta, mula sa sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya mula sa tinatawag na salaful ummah, tulad ng mga sahaba. Dahil ang pananampalatayang Islam, ad-dinu laysa birra'yi, ang pananampalatayang Islam, ang agama, hindi ito sinusunod, hindi ito isinasagawa ang mga kautusan niya base lamang sa tinatawag na palagay. Palagay ng isang tao, o palagay ng isang alim, o sinabi ng kung sino man. Kaya sinabi, ad-din laysa birra'yi, bal bil adillati syar'iyyah. Ang pananampalatayang Islam, hindi siya sa pamamagitan ng rai lang, pananaw ng isang tao, o ng isang alim, o ng isang pinuno. Datapwat ang pananampalatayang Islam at ang mga nakapaloob dito sa pamamagitan ng tinatawag na adillatu syar'iyyah. Sa pamamagitan ng adillatu syar'iyyah. Anong adillatu syar'iyyah? Mga patibay na isinabatas para sa atin. Ano ito? Ito yung mga patibay mula sa Quran, patibay mula sa salita ng mahal na propeta o gawa ng mahal na propeta, o patibay mula sa kanyang mga sahaba. Dahil ang Islam ay hindi pwedeng lalaganap o ipapasagawa sa Islam ang isang gawain base lamang sa sinabi ng isang tao o inakala ng isang tao o pinalagay ng isang tao. Dahil ang tao maaring magkamali. Ang tao maaring magkulang sa kanyang mga sinasabi o sa kanyang nasaliksik. Ngunit kung nagnanais tayo ng tinatawag na makatiyak sa ating mga gawain, makatiyak sa pinapaniwalaan natin, lagian natin kunin, una, ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang Quran. Pangalawa, ang salita ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng sinabi ni Imam Malik, rahimahullah, laysa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadh min qawlihi wa yutrak illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Imam Malik rahimahullah, wala, sabi niya, ni isang tao pagkatapos ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam yumaw sa daigdig na ito, maliban kung saan kukunin ang kanyang salita, paniwalaan ang kanyang salita, o kundi naman iiwan ng kanyang salita, hindi kukunin ang kanyang salita, maliban sa salita ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na dapat mong panghawakan.
Kaya sa panahon, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam, kung ang ating sarili sa isang gawain, sa isang paniniwala, nagkakaroon siya ng pag-aalinlangan, paghalumihanan, huwag ka agad-agad paghawakan mo na ito, na para bagang ito na ang landas na matuwid para sa atin. Samantala, ang sarili mo, nagkaroon pa siya sa pag-aalinlangan sa bagay na ito. Kaya pinalalahanan tayo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Pinalalahanan tayo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam doon sa mga bagay na kung saan nagalumihanan, nag-aalinlangan ang ating sarili, ang ating isipan, ang ating puso, na kung saan iiwan daw natin ito. Iiwan natin ito. Iiwan natin ang mga bagay na kung saan nag-aalinlangan tayo dito. At kukunin natin ang mga bagay na kung saan ang ating puso, ang ating sarili, doon sa bagay na yaon na ating narinig, na walang pag-aalinlangan ng ating mga sarili. Dahil tandaan natin, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam, kung ang isang kautusan, ang isang gawain, at ang gawain na ito ay mayroong pag-aalinlangan, ang payo sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, pagkaiwasan muna natin ito hanggat naging malinaw para sa atin ang tamang paniniwala, ang tamang gawain doon sa kung saan ang bagay na ito nagkaroon tayo ng pag-aalinlangan. Dahil tunay sinabi ng mahal na propeta, faman ittaqa syubuhat. Sino man na iwasan niya, na ilayo niya ang kanyang sarili doon sa tinatawag na mga pag-aalinlangan, mga gawain na may pagdududa dito, yung mga bagay na lubhang nag-aalinlangan ang bawat isa sa kanya. Kung sino daw ang nailayo niya ang kanyang sarili, faqad istabra li dinihi. Talaga naman na ipangalagaan niya, napangalagaan niya ang kanyang pananampalataya. Napangalagaan niya ang kanyang katauhan bilang siya na isang Muslim. Kaya, ika nga ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, al-birru ma itma'annat ilayhin nafs. Sinabi ng mahal na propeta, ang kabutihan o isang gawaing kabutihan, yung nagkakaroon ng tinatawag na kapanatagan ang ating sarili doon sa gawaing kamabuti na yun. Pero doon sa tinatawag na nagkakaroon ng pag-aalinlangan ng ating sarili, ang ating puso, maari ito maging kasalanan, maari ito kasalanan. Dahil ang kasalanan, wal ithmu ma haka fi sadri. Yung tinatawag na kasalanan, ito yung kung saan ang puso mo, ang sarili mo sa gawain ito ay napakabigat. Nag-aalinlangan ka para sa gawain ito. Kaya dinugtong ng mahal na propeta doon sa salita niya, fada ma yaribuka ila ma yuribuk. Ma yaribuka. Iiwan mo ang mga bagay, nagkaroon ka ng tinatawag ng pag-aalinlangan at kunin mo. Doon ka, sabi nga, sa bagay kung saan wala kang pag-aalinlangan dito. Dahil yun ang utos sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sinabi natin, itong agama, itong pananampalatayang Islam, hindi maaari sa pamamagitan lamang ang ating basihan sa tinatawag na palagay natin. Dahil tulad ng sinabi ko, ang agama bil adillati syar'iyah. Sa pamamagitan ng mga dalil mula sa Quran, mula sa Sunnah, o mula sa mga salita ng sahaba, o kaya sa mga gawain ng sahaba, o salaful ummah. So sa panahon po natin ngayon, maraming mga kapatiran nating mga Muslim, ang mga awam, nagkakaroon ng tinatawag na pagbabangayan. Dahil sa mga ilang mga dalubhasa, dahil sa mga ilang nakapag-aral sa Islam, dahil sa isang nakapag-aral, sinabi niya, ito ang kanyang palagay sa isang gawain. At doon naman sa isa, sabi niya, mali ang gawain na ito. Ang gawain na ito. At sa bawat mga ngaral, hindi lingid sa ating kaalaman, may mga tagasunod sila. May mga tagasunod tayo. May mga followers tayo. At ang mga followers natin, tiyak,
Ang mga sinasabi natin, sinusunod nila, tinatalima nila. Kaya minsan nakikita natin sa social media, sa mga ilang mga naririnig nating mga ngaral, hindi magkakaintindihan, lalo't higit ang mga followers nila, ang mga tagasunod sa kanila. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, kung ang ilang mga ngaral po, kung may mga ilang mga ngaral sa kanilang mga salitaan, sila ay nagkaiba sa kanilang mga sinasabi, o nagkaiba sila sa kanilang mga ifta. فالمؤمن ينظر ويتأمل ولا يعجل يتحرى من هو أقرب للناس للصواب للإصابة من أهل العلم. So ang mananampalataya, ang tunay na mananampalataya, kapag nakakita sila o kaya nakarinig sila, nakasaksi sila sa tinatawag na may mga ngaral nagkaiba ang kanilang pananaw sa isang gawain, sa isang paniniwala, dahil ba ikaw ay tagasunod niya, kaagad ba agad maniwala ka na sa kanya? Dahil ba ikaw ay followers ng nagsabi na ito ay hindi pinapahintulutan o kaya ito ay pinapahintulutan, maniwala ka na kaagad doon sa kung saan ang puso mo sa isang mga ngaral ay malapit? Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ang isang tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, pag nakarinig siya sa isang gawain, at kung saan nakita niya mayroong sumasalungat dito at nagsasabi ang gawain na ito hindi pwede, o kaya sinabi niya ang bagay na ito hindi pwede at may nagsabi po pwede ito, saan ka tatayo bilang isang Muslim? Bilang isang normal na Muslim, ano ang gagawin mo? Kagad-agad ba kunin mo ang salita ng kung saan ikaw ay sumusunod, ikaw ay lagi ang nakikinig sa kanya? Kagad-agad ba kukunin mo yung salita niya? O kaya doon sa nagsabi na mali, kagad-agad ba kukunin mo yung sinabi ng isa na sinabi niya ay mali, doon ka kaagad tumindig? Tunay mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, kapag nagkaiba ang pananaw ng dalawang mga ngaral sa kanilang mga sinasabi o sa kanilang mga ifta, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ang una mong gawin, titingnan mo muna, magmahinahon ka muna. Huwag ka agad-agad magbitaw ng kung ano-anong mga salita, lalo't higit kung ang mga salita na iyong bibitawan ay masasakit. Huwag ka agad alipustain ng isa, sasabihin mali ang isa. Yata'ammal, wala ya'jil. At ta'jil, hindi pinapahintulutan yan. Kailangan tingnan muna natin ng may kahigitan, pag-aralan natin ng may kahigitan, pakiramdaman natin ng may kahigitan. Huwag tayong magmadali sa pagsalita sa isang bagay. Huwag tayong magmadali pagsabi sa isang tao na mali. O pagsabi sa isang tao, tama yan. Samantala, mali naman siya. Kailangan niya taharra man huwa akrabu ilan nasi lil isaba. Kailangan natin maging mahinahon muna. Titingnan natin doon sa dalawa kung sino ba ang malapit, ang mas nakakahigit doon sa kanilang dalawa na mas tama ang kanilang mga sinasabi. Doon sa dalawang mga ngaral. So, paano mo gagawin yun? Paano natin gagawin? Halimbawa, tulad ng sinabi ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, in aftaka mufti, kung sakaling sabi niya, nag-ifta sa iyo ang isang mufti, bi anna hadha jaizun, ang bagay na yan ay pinapahintulutan. Pero may mga tao kung saan nag-aalinlangan dito. Halimbawa, ikaw ay nag-aalinlangan ka rin sa sarili mo. Kagad-agad ba maniwala ka na? Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, kapag nag-ifta ang isang alim, wa yaqul anna hadha jaizun, walakin nafsaka lam tatma'inna wa lam tansharih ilayhi fadahu. Kapag ang isang mufti o isang alim nag-ifta, nagbitaw ng hukom sa isang bagay na kung saan ang iyong sarili nagkakaroon ng tinatawag na pag-alinlangan dito. Nag-alinlangan siya, hindi naging maluwag sa puso mo sa pagtanggap sa kanyang sinabi. Habang hindi pa naging maluwag sa puso mo, hanggang nag-aalinlangan ka, iwan mo muna ang bagay na ito. Doon ka sa kung saan sa mga bagay na wala kang pag-aalinlanganan. So marami mga nagsasabi, bakit ko sabi niya hindi kaagad-agad kukunin, hindi paniwalaan, samantala alim yun, nagsabi. Dahil ba siya ay mga ngaral?
Ang bawat sinabi niya, katulad na ba ng Quran? Ang bawat sinabi niya ba, katulad na ba ng salita ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Tunay mga kapatid ko sa pananampalataya ng Islam, hindi. Dahil pakakatandaan po natin, lagi natin pakakatandaan, ang mga ulama, yung mga pantas o dalubhasa sa Islam, yung mga salita nila, aqwalul ulama yuhtajju laha wa la yuhtajju biha. Ito yung kaida, ito yung saligan. Ang saligan patungkol sa mga salita ng ulama, aqwaluhum yuhtajju laha wa la yuhtajju biha. Yung mga salita ng mga ngaral ng isang nakapag-aral, kung siya ay nagsalita sa isang gawain, bago natin ito paniwalaan, bago natin ito isagawa, bago natin ito susundin, siguraduhin natin doon sa gawain na kung saan sinalita niya, mayroon siyang mga patibay na ibinigay. Yuhtajju laha bil adillati syar'iyyah. Ibig sabihin, kailangan niya pagtibayin ang kanyang mga salita na sinabi niya sa pamamagitan ng adilla, ng mga patibay mula sa Quran, mula sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, o ijma' salaful ummah. Doon niya ipagtitibay. Wala yuhtajju la biha ala adillati syariah. Hindi itong mga ulama ang ating mga dalil at iiwan na natin yung mga adillatu syariah. Kung yung salita nila ipinalagay lang nila, sasabihin lang nila, narinig ko sa isang sheikh, tulad sa nangyayari ngayon. Maraming mga tao o ilang mga ngaral nagsasabi, narinig ko sa isang sheikh o narinig ko sa isang alim, sinabi niya ang bagay na ito. So kung ikaw ay tunay na talibul ilm, kung ikaw ay tunay na mananaliksik sa kaalaman, panghawakan mo lang yung sinabi niya kung sinamahan niya ito ng patibay mula sa Quran, mula sa hadis ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, mula sa mga sahaba, mga gawain ng sahaba. Hindi siya mismo ang ating patibay dahil ang salita niya kailangan niyang bigyan ng patibay. Kung nagsalita lang sa base sa kanyang palagay, base sa kanyang opinion, hindi po siya ang dalil natin. Hindi siya ang ating dalil. Kaya ang mga ulama kapag nagsalita, bago natin panghawakan ang salita nila, pag binigyan nila ng patibay mula sa Quran, o mula sa hadis ng mahal ng propeta, o mula sa mga gawain ng mga sahaba, o doon sa tatlong kapanahunan, panghawakan natin. Dahil ang mga ulama, hindi yung mga salita nila, hindi yung mga gawa nila ang magiging direct na basihan natin. Dahil maaari silang magkamali. Maaari silang magkamali. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, tayong mga tao, kung nagnanais tayo na mailayo natin ang ating sarili doon sa tinatawag na kalagayan, base lang sa sinabi ng tao, ayon lang sa sinabi ng tao, kailangan lagian natin panghawakan sa ating isipan, sa ating sarili, na dapat ang gagawin ko, na dapat ang panghawakan ko, lagi ang nakabatay sa sinabi ni Allah. Lagi ang nakabatay sa salita o kaya kaparaanan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga sahaba. Para makatiyak tayo sa ating mga gawain. Dahil sa panahon ngayon, ika nga, lagi na lang narinig natin sa mga dila, sa mga salita ng tao. Sinabi ng sheikh, sinabi ng isang alim. Ngunit, ang bawat isa sa kanila, hindi nila maibigay ang mga patibay na kung saan, bakit nila pinanghawakan, bakit nila isinasagawa. At ang nakapagtataka pa, lagian natin naririnig sa mga ilang mga ngaral. Ang bagay na ito ay wala nang paraan para itama kasi bakit? May khilaf. So kung may khilaf, ibigay mo yung patibay mo, ibigay niya rin ang patibay niya. Pag sinabi mo ikhtilaful ulama, nagkaiba ang pananaw ng bawat alim, ibig sabihin ang bawat isa sa kanila mayroong mga patibay, may mga hadis sila, may mga dalil sila. Idha ikhtalafa bihil ulama fi mas'ala. Kapag nagkaiba ang mga pantas sa isang bagay, tiyak ang bawat isa sa kanila ay may patibay. Kaya kung ikaw isang mangaral, nagsalita ka ng isang salita,
at kinut mo yung salita ng isang alim, ibigay mo kung ano yung salita niya at ano yung patibay niya, upang yung mga taong nakinig sa iyo magkaroon ng tinatawag na kapanatagan at hindi sila magbabangayan dahil sa salita natin na kung saan minsan nagsabi lang tayo base sa ating pananaw. Base lamang sa ating pananaw. At tandaan natin, ang ating mga a'immatul arba'a, sila ay nagpaalaala. Al-a'imma kulluhum nasahun nas wa ausuhum bittiba'il adillati syar'iyyah min al-kitab was sunnah wa ijma'u salaful ummah wa an la yuqaddim qawli ahadin minan nas. Itong apat na kung saan pinagkukunan natin ng ating mga paniniwala, lahat sila ay nagbibigay ng payo, ng wasiya, na kung saan sundin daw natin, panghawakan natin yung mga patibay mula sa Quran, mula sa Sunnah, mula sa Ijma'u Salaful Ummah. Huwag daw natin ilagay ang isang gawain na ating pinanghahawakan base lang sa salita ng isang tao. Base lang sa salita ng isang tao. La yuqaddim qawlu ahadin minan nas minal adillati syar'iyyah. Hindi natin kukunin ang salita ng isang tao at iiwan natin yung adillah syar'iyyah. Kaya nakakalungkot. Marami sa ating mga kapatiran ngayon, ang isang gawain ibinabase na lamang sa kanilang mga pananaw. At doon naman sa mga ilang kapatiran, kung sakali nakita po natin ng isa nating kapatid na mangangaral, nagkamali siya. At sinabi natin, mali ang iyong sinabi, mali ang iyong ipinangaral, ipakita natin sa yung katotohanan. Hindi ang sasabihin lang natin na mali ang sinabi mo. Ibigay natin yung tamang dalil, ang tamang basihan doon sa tinatawag na kung saan siya nagkamali. Para matanggap ng bawat isa na siya ay nagkamali. Dahil kung mamaliin lang natin ang isang tao, sinabi lang natin siya ng mali, kaagad-agad magbalik loob siya, kaagad-agad baguhin niya, samantala wala naman tayong sinabi. Ito yung mga dalil kung bakit ka nagkamali mula sa adillati syar'iyyah. So yung tao, hindi niya basta-basta baguhin kung ano ang sinabi niya hanggat hindi siya nakakita ng maliwanag na patibay na kung saan ang kanyang ginawa, ito ay mali. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, lagyan po nating ilagay sa ating isipan, bago natin isagawa ang isang gawain, kailangan po natin muna pag-aralan, magkaroon muna ng tinatawag na kapanatagan yung puso natin doon sa gawain na yun, na ito ba ay tama para sa atin. So mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, naway may naintindihan kayo sa ating itinalakay dahil ito ay episode. So durugtungan po natin ang ating itinalakay sa mga susunod. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.